man ay ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Okay na kayo man eh. Okay na. Boses ko yun. Lang. Maraming ako. Naka-prepare ka kuya o ako na? Sige po, ako na po. Okay. Sige. Yan. Yan po siya. Habang delikado ng ating Diyos. Kita natin siya ng isang pag-asa mapuri at nalis na siya Diyos ng buhay. Hindi po natin sa tulang biyaya. Hallelujah. Kapagdawat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakaibang masusuplian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi ka napagdahan, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masusuplian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kawiran. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kawaghatian. Salamat sa sumtulang biyaya mo. Sa manunubos, ako na parusa, narapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, ikaw walang iyong kawiran, at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan
namin, Panginoon. Wala kang katulad ng Diyos. Nag-iisa ka lang, Father God. Ang tunay na Diyos na marapat na sabayin sa Espiritu ka. Yes, O Lord. Ang Diyos po ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ang Diyos ng sanglibutan ito. Ang Diyos na nabuhay, na upo sa kamay ng ating ng Diyos Ama, at patuloy na siya pong kumikilos sa bawat buhay po namin. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon, makapangyarihan ang pangalan mo, Lord. Marapat lamang namin at sambahin at purihin sa gabi ito. Kaya naman, Father God, kami patuloy pong lumalapit sa iyo at humihingi ng pagpapatawad sa mga pagkakasala po namin. Lord, before na makapakinig kami ng maiksing exhortation, before na manalangin po kami para sa iyo, ang aming dalangin, Panginoon, i-cover mo po pagkatao po namin. Lord, yung puso po namin, unknowingly, maaaring may nagkwento kami, maaaring may nasabi kami na hindi po tama. Maaaring nakapanakit kami o nakasira kami, O Lord. Mga bagay na ito, Panginoon, na natago lang sa aming puso, inihingi po namin ang pagpapatawad sa oras na ito, Lord. Tinatayuan po namin na sapat yung righteousness ng aming pong Panginoong Kristo upang ang bawat sa po sa amin, Father God, ay magkaroon po ng katuwiran sa iyo pong harapan, Lord God. Salamat po rin, Panginoon, sa habag, sa biyayang pagmamahal na kailanman hindi po nagmamali, Lord God. Father God, pinagkakatiwala po namin sa iyo itong gabi ito, Lord. Una-una, Panginoon, sa panguna po ni Kuya Mark, sa kanyang mga exhortations, Lord God. Patuloy ka kumilo sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat meron pa mga tinatayong katulad po niya, O Lord, na handa po lagi magpagamit sa iyo anytime na nahihipuin mo ang kanyang puso, anytime na iaasay mo siya, Father God, andun yung pagmamahal niya sa Father God. Yun po ang kadahilanan kung bakit lahat kami dito ay nakakatayo sa iyong harapan, sapagkat ikaw po, Panginoon, na namumuna sa amin. For without you, we are nothing, O Lord God. Kaya nga, Panginoon, yung pong wisdom and knowledge na nagmumula po sa iyo, ang siyang i-impart mo sa amin, kapatid na ito, Lord. At habang siya po, Panginoon, ay nagsasalita ng iyong mga buhay, na salita, O Lord God, ay maging ito makirema sa bawat puso po namin. At maging motivation po ito, Lord. Ito yung maging aming pong kaparaanan, in preparation mamaya po sa aming pong mga pananalangin, O Lord God. Even sa aming pong mga prayers, O Lord God. Ikaw po ang sumama sa amin, ikaw po maglagay ng mga prayer items sa ating mga bibig, iba panalangin po namin, Panginoon, na naaayon lamang sa iyo, at maibigay po namin, Panginoon, yung pagtitiwala at yung taming po pananampalataya sa magitan po ng mga panalangin tayo, Lord God. Salamat po rin, Panginoon. Salamat, Father God, sa pagsama mo sa amin. Kaya nga, Panginoon, sa gabi ito, inaangkin na po namin ng tagumpay, sapagkat ikaw po ang siya pong nanguna, Lord God. Pagpalay mo, ibawat kapatiran po namin din namin nakasama ngayon, Panginoon, because of some reasons, O Lord God, at ibalik mo sila sa darating sa aming prayer meeting. Sa iyo, Panginoon, muli ang papuri, pagsambat, pagluwalat at pagdakila sa pagdalangin namin sa pangalan po ng Panginoong sa Kristo. Amen. Amen. Lord, hallelujah. Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Lalo-lalo na po sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat po at nagkasama-sama po tayo muli. Kalwalakihan po ng ating Panginoon. Amen po. Tayo po ay magbukas po ng ating Biblia. Biblia po tayo sa Genesis 22, verse 5. Chapter 22, verse 5. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan nyo rito ang asno at kami na lamang ng bata, which is say Isaac, ang aakyat sa bundok. Sasamba kami doon at babalikan namin kayo. Amen po. Salamat po sa Panginoon sa pagbibigay niya po ng isang talatang nagmula po sa Kanya. Salamat po dahil ito po yung napagbulay-bulayan lang po kanina yung mga kwentuhan po namin doon sa sasakyan patungkol po sa Ama at sa Anak. Maganda po yung napagkakwentuhan namin doon kung ano po yung relasyon ng Anak. Although yung mga napagkwentuhan namin medyo hindi maganda dahil nangyari doon sa anak na ginagawa ng Ama. Subalit dito po sa Biblia, dito po natin makikita kung ano po yung kapangyarihan at yung pagtitiwala ni Abraham doon sa ating Panginoon. Na kung babasahin po natin itong talata na to, ito po yung inutusan siya ng Panginoon na dalahin mo ang iyong anak at ihandog mo sa akin. Yun po, kaya po
gumawa po sila ng isang magitan ng ritual. Nakatawag ba natin ritual yun? Hindi, no? Hindi. Offering. Offering po. At umakyat po sila doon sa bundok at sinasabi ni Isaac na, Ama, may dala tayong panggatong. Pero sinong ihahandog natin? Napakasakit sa bilang ama na ihahandog mo yung anak mo para sa isang Diyos o para sa isa lamang ano. Di ba yung masaktan nga lang natin yung anak natin ng iba? Masakit na para sa atin. Di ba po? Dahil ganun po natin kamahal yung anak natin. Pero si Abraham, ang talagang pagtitiwala niya sa Panginoon ay nandun talaga. Kasi ang sabi niya dito babalikan namin kayo. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung senaryo na ihahandog, nagtitiwala si Abraham na, Panginoon, ibinigay mo sa akin to. Almost 77 years kong 25 years. 25 years kong ihintay itong bigyan niyo ako ng anak. Ngayon, nasabihin niyo na pero nagtitiwala ako sa inyo na hindi niyo kukunin sa akin ito. Diba? Subalit gumawa po ang Panginoon ng kapamaraanan nung pagdating nila doon sa bundok na nakita ng anghel na huwag mong saktan ng bata. Nararapat lang ang puso mo ay para sa Panginoon at nakita namin kung gaano kabusila ang puso mo sa Panginoon. Dahil ano po yung gusto iparating ng Panginoon dito sa ating binasang aklat na to? Yung pong kapag nanalangin tayo, ibigay na po natin sa Panginoon. Kung ano man yung gusto natin, ibigay natin sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon at kikilos siya sa bawat buhay natin kapag ipinagkatiwala niya. Sabi niya nga po ibigay mo yung kanang kamay mo, ibigay mo yung kaliwang kamay mo, ibibigay ko sa iyo ang buong buhay mo. Di ba po? Saan po ba nanggaling ang hininga ang buhay natin? Sa hininga niya. Di ba po? Yung pang mga panalangin natin na alam niya na nagmula sa puso natin. Napakapalad po natin dahil tayo ay tinuturo ang manalangin. At napakapalad natin na tayo ay tumatayo para ipanalangin ng iba. Napakapalad natin po dahil tayo ay tinawag ng Panginoon sa magitan ng panalangin. Kasi po ang panalangin nga po, ito yung nagiging sandata natin at nagiging parang kausap natin yung isang magulang natin na sinasabi natin ng lahat, Lord, Ama, kahit nga minsan, di ba, nananalangin tayo, parang sinusumbatan natin siya, Ama, bakit ganito? Ama, bakit nangyari sa akin ito? Di ba po? Naranasan niyo po ba yun minsan? Na, Ama, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit nakakaranas pa rin ako ng ganito? Pero, nakikita ng Panginoon kung ano yung buhay natin at ang puso natin. Diba? Kung may isang kwento po doon na tatapusin ko po sa isang kwento, yung isang maiksing exhortation na meron pong isang barko na naglalayag sa dagat na dumarating po ang isang malakas na bagyo. Talagang ang alon, ang ulan, talagang nararanasan po ng barko na yun. At yung mga nakasakay doon, na lahat ng tao doon nagpapanik. Nagpapanik sila. Talagang hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Subalit meron isang bata ron na naglalaro lang. Sinita siya ng matanda. Uy, ikaw, alam mo nang bumabagyo. Ang panalakas ang alon, bakit naglalaro ka ba dyan? At masaya-masaya ka? Sabi, kasi tiwala po ako doon sa kapitan Bakit? Kasi po tatay ko yun. Ganun din po sana tayo. Pagtiwala po tayo sa Ama. Salamat po sa ating Diyos ng buhay. Praise God, no? Alam ko na maganda ang exhortation natin. Alam ko mas maganda pa sa mga susunod kasi mapaghahandaan ni Kuya. Kasi binigla ko siya, di ba? Kumbaga, we are just testing the waters Maganda yung ganyang kwento. Maganda yung kwento. So, totoo po ito, when we are praying, ugaliin natin na mayroong boses. Kasi through our mouth, we declare our faith. And kung ano yung laman ng puso mo, dinideclare ng faith mo. So ito yung makikita natin palagi sa buhay ni Abraham. Yung boldness niya na i-declare yung faith niya.
So katulad nun, nasabi ng word ng Lord sa Genesis 22, ito nga yung paghahandog, no? Ang sabi niya, aakyat kami at babalik kami. So makikita natin yung faith niya. Ibig sabihin, dinideclare niya, pinaparinig na niya sa Diyos, ito yung faith ko. Babalik kami, kasama ko yung anak ko. At hindi pa natapos doon. Bakit na nung tinanong si si Abraham, nasaan yung iyahandog? Anong sagot niya? God will provide. So, 2 beses na ipinakita ni Abraham yung pananampalataya niya. Maliban pa, no? Yung ilang araw silang bumabiyahe, naglalakad, papunta dun sa bundok ng Moriah. No? Siyempre, naku, itong anak ko na ito, ihahandog ko. Ang bigat nun, di ba? Napakabigat nun. Nakasama mo na pagdating doon, alam mong ihahandog mo. But then, nananampalataya palagi si Abraham. Kaya po si Abraham, tinawag siya na man of faith. At saka, he is considered as man of righteousness. Kasi kahit hindi niya pa nakikita yung gagawin ng Diyos, pinanampalatayaan niya. Amen. Okay. Tama po yung sabi niya, 77 nung pangakuan si Abraham, nung pangakuan siya, nabibigyan ng anak. Pero ang paghihintay po, 25 years. Katulad ba natin si Abraham, na ganun katyaga sa paghihintay, no? At nung dumating, iyahandog pa rin niya. Kasi, kumbaga, for 25 years, napatunayan na ni Abraham, talagang pag ang Diyos ang nangako, gagawin at gagawin niya. Therefore, kahit ako, sa kabila ng mga ng realidad, 77 na ako, ang asawa ko pa baog pa, di ba? Alam nilang baog siya, si Sarais, naging Sarah, di ba? Alam niya yon. Kumbaga, yung katotohanan na nakikita mo sa mga kapaligiran mo na imposible, pero dahil yung pananampalataya mo na sinabi ng Panginoon na gagawin niya, then nangyari. After 25 years, pagdududahan ko pa ba ang Panginoon? So, parang sa atin, ang word, ang gustong kong iparating, kung naranasan na natin sa mga prayer natin na sinagot ng Panginoon, no? Natagalan man, merong mabilis, may matagal, pagdududahan pa ba natin ang Panginoon? Ngayon pa ba tayo magdududa sa Panginoon? So, instead na magduda, isang tabi yung pagdududa, and keep on declaring. Kung ano yung sabi mo nga, what you perceive, it's what you behold, and what it will become. So kung ano yung nakikita mo sa pananampalataya mo, i-declare mo ng i-declare, at yun ang mangyayari. So ito yung declaration ni Abraham, babalik kami ng anak ko. Hindi siya malihan. So, to God be all the glory. Sige. Actually, marami ang nagtatalo patungkol sa verse na yun, sa mga theologian, sa mga Bible scholars. Sabi nila, maaaring hindi nasulat, pero maaari siguro nag-question si Abraham. No? Kasi anak niya eh. Unang anak at the same time, hindi niya alam kung magkakaroon pa siya ng anak. Kaya sabi na iba nagpapaliwanag, maaaring hindi na isulat, maaaring nagtanong si Abraham, Lord, bakit ang anak ko? Iba na lang niaalay ko, bakit yung anak ko pinakanak? Parang meron silang conversation regarding for the offering ni Isaac. At the same time, sabi din ng iba po, naniniwala sila, yung nga, sabi natin na 3 days na naglakbay, no? During that 3 days, maaaring nagpipray si Abraham, Lord, bakit pumaking si anak sa Isaac? Bakit siya pinakano? Everyday siguro ang panalangin ni Abraham. Yung kanyang anak na si Isaac, pinakausap ng Diyos. Total, nakakausap niya talaga ang Diyos eh. Siya nung nakikipag-usap sa kanya. So sabi ng ibang maniniwala sa Biblia, maaaring hindi lang nasulat, but throughout ng kanilang journey at nung pinag-usap ng Diyos ang Jehovah, si Isaac, si Abraham, nag-usap na sila. But the problem is, yung Bible kasi silent. Wala siyang, ito yung mga possibility lang. Na wala namang sinabi talaga ng usap. At walang nagpapatunay na supporting sa New Testament na talagang nagkipag-bargain si Abraham. So, in short, napaka-silent po ng Bible. So, ano pong ibig sabihin po dito? When God asking something which is also very, very special sa iyo, huwag ka mag-isip ng dalawa. Huwag ka mag-isip ng pangatlo. Dapat, yes Lord, ibibigay ko sa iyo. Kasi kanya anak niya. Bagamat, in reality, no, alam natin yan, in reality, especially pagka mga anak natin, na ayaw natin padapuan. Suddenly, yung anak mong iingan ng ano, parang
Parang ang anak mo na disgrasya, anak mo nagkaroon sakit, sa tanong, bakit ang anak ko? Samantalang naglilingkod naman ako, bakit ganun? No, but si Abraham, look at the way Abraham obey God. Kaya nga isa man of faith, is a father of faith actually. Dineclare po siya sa pinakatatay po ng mga pananampalataya. Bakit? Kasi yung ginawa ni Abraham na ito, no question asked. No, tahimik po siya until nung sila po ay dumating sa punto. Tama po yung binanggit, no? May pananampalataya si Abraham. At sabi niya, God will provide, that they will come back to sa kanyang servant. But at the end of the day, ang focus talaga ni Abraham is to offer his son. Wala pong question po doon. Even nung kanya pong nilabas yung niga niya sa Isaac, hindi po nagsalita si Abraham, Panginoon, eto na ba po talaga, final ba talaga ito? Walang ganon. No, after that, sabi po doon, after Isaac lay down, doon sa pinakaginawa nilang tiran, binunot ni Abraham yung kanyang kutsilyo at sasaksakin niya dire-diretso. So nangangulugan, never po nag-wave si Abraham concerning sa kanyang pananampalataya. Napakaganda. Kung ito po talaga ganyan pananampalataya ng bawat isa, I think, ang Lord talaga, no? Mas maraming miracles, maraming divine healing ang mangyayari because we have the same type or kind of faith ni Abraham. I hope na magkaroon din tayo ng ganitong klase kung pananampalataya para pagdating po ng paano magamit natin ito sa iglesia po natin. Yun po yun. Kaya nga doon nagsimula yung si Abraham ay naging modelo ng pananampalataya, may takot kay God at may pagsasagawa. Kaya nagkaroon tayo ng covenant sa Kanya. So, yun ang pamana sa atin. So, dapat maging maganda din po sa kay Abraham. Ano naman na pagiging ano pa ng verse? Dapat kailangan mo. Okay lang po yun, maaalap na. Yung verse pass about sinabi na there's a victory reward talaga pag ikaw yung nagsiserve. Yung humble servant. Your, Santiago. Roma? it will not be, yun ba yun? Basta may great reward. Kaya na may being served by, being lahat ng pinagagawa, ayon sa to glorify God, naging servant po tayo sa amin. Bukal sa Nandun na kalooban. rin yung paniniwala doon. Kasi bilang Kristiyano kasi, andun na tayo, we believe in God eh. Naniniwala tayo. Naniniwala talaga tayo. Yung ano natin, naniniwala tayo there is God. But sometimes, paging Kristiyano minsan, bakit kumating to? Is our God is good? Is He, yan bakit binigay niya sa akin? Is He a God fair? God of death? God of sickness? All this sickness, sino nagbigay? Ganun, pagdarating tayo sa buhay natin, it's not a matter of nandyan yung Panginoon. It's a matter of sino po si God sa ating buhay po natin. So that's what faith, yung sinabi ni Pastora kanina. Dumating yun, yung pananampalataya, medyo talagang kailangan dinadalangin natin na i-increase ni God, i-increase ni Lord yung pananampalataya po natin sa Kanya. Araw-araw, hindi lang siguro when we pray, dapat na isama natin talaga yung pagdagdag pananampalataya kasi nandun talaga yung nandito pa tayo sa mundo makamundo pa eh. So, in any moment, any given time, talagang nandun yung nandun talaga yung elements ni Satan. Number one, paglalaruan yung puso mo, paglalaruan yan yung nasa isip mo. Especially kung ilalagay ka sa sitwasyon na yung mahal mo sa buhay, mga mahal mo sa buhay, dadanas ng ganong may kaproblema sa buhay. So being a servant, we always look forward na malalampasan. We will come out victorious kung anumang circumstances na doon tayo, hindi lang po tayo, pati yung 10 pamilya, kasama po yung mga pamilyang mahal natin sa buhay. Kaya, so, again, yung ba sinabi mo kanina, that kailangan, yung paniniwala natin, our God is good. Our God, sinabi, He is Jehovah Jireh, Jehovah Salom, Jehovah Rapha. So
Hindi po siya, exact opposite, yung binibigay ni Satan sa ano natin na, is your God, yung mga doubts na yun, it's not from you. It's from Satan. Binubulong niya sa atin. Yung Panginoon mo ba eh, talaga bang siya yung Panginoon mo? Baka mali yung Panginoon mo kasi bakit binigay ka sa sitwasyon na yun? How to review, paano po yung tanggalin? You pray, communicate with God. At yung pananampalataya, Lord God, katulad kay Job, diba? Everything, surely question yung paano nangyari sa buhay. But how God answered him, paano po inano ni God na talaga kahit magpasa ka sa ang hirap intindihin eh. Kasi there is no exact bakit sinabi, kung bakit nangyari, ginawa mo to sa buhay ko eh, I was faithful servant sa'yo. Bakit? How did God reply? Pinakita ni God, hindi yung exact kung bakit, it's how He is. Kung sino po siya. Sino po si God, which is beyond sa comprehension po natin bilang tao, at naramdaman ni Job na naniniwala siya. And again, tinisting tayo, binigyan ni reward siya. Okay. Nang higit, mas higit pa dun sa naramdaman ko niya, di ba? So, look at our God, dapat ganun na minsan, Panginoon natin, parang pinabayaan ka. Ano? It's not from us, it's from the enemy talaga. Talaga yung sinusulsul ng enemy. Kasi pag ano, pwede mo naman kausapin siya, it's just like you. At surely, kasi nagsiserve ka, higit i-reveal niya sa iyo eh. Ito ako. I'm the creator. Who are you? Bakit mo ako questionin? Ako questionin. Di ba? So, nahiya tuloy nyo, okay. So that's the reality. Ako, yun maganda yung ano. So, ayun sabihin natin. Ito kasi papasok ang reverse psychology o reverse revelation. Kapag tayo malayo kay God, on the spot sinisisi natin si God. May pagsubok naman dapat ibinigay nila sa iba o sa atin. Now, kung may Diyos sa atin buhay, at nakakilala na totohanan tayo kung may lalak kay God, pagpapasalamat, Lord, salamat, may pagsubok na naman ako, ang kapalit nito, blessing. Positive. Mula sa negative, naging positive ka ngayon. Minsan nahilingan ako, minsan nagkaroon tayo ng pagpapalo ni God doon sa Pinas, walang buwan ako, walang trabaho ngayon, nawala naman ng pag-asa. Sabi ng kapatid ko, mag-pray ka lang. Noong nakipag-usap na ako, doon na sinubo ko yung puso't kaluluwa. Okay, yung pinakatotoo natin, na pumunta tayo ng panambahan ng Katoliko at doon tayo nagtukay. Noong napunta na ako ng Riyadh, ako na hinihinga ng kapatid ko ng prayer. So, naging positive na. Ibig sabihin, nakikita nila, masa'yo lang ang Panginoon. So, ibig sabihin, nung in-advise ka na mag-pray, nakikita na sa'yo na nandoon na yung Panginoon, ikaw na hininga ngayon ng prayer. So, ganun ang revelation ng Holy Spirit. Walang tahimik dito. Ay, share ko lang po yung award kasi kay Abraham dahil sa anak. Sa sitwasyon ko last month, naiyak tuloy ako. Na-open ko ng embassy. Yung anak kasi, para sa akin yung mga anak ko, buhay ko. Parang ganun. Yung time na nangyari yung pagsubok na yun, na nawala as in, na-block. Alam ko na Pasko pa, tapos ang hirap. Bakit Lord? Sila buhay ko eh. Sila yung dugtong sa hininga ko, tapos biglang ganun nangyari. Parang ang hirap. Bakit mo binigay yung ganito kabigat na pagsubok? Sabi ko kay Basili, okay na sa akin, Lord. Walain mo na lang si Kuya Jeff. Walain mo na lang yung mama ko. Wala kaming contact. Block mo sila lahat. Wag lang mga anak ko kasi sila talaga yung buhay ko. Sila yung meron ako. Sila ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Kasi sila yung pinanghahawakan ko. Kasi iba kasi talaga si Lord eh. Kaya yung mga tanong ko, sabi ko, Lord, bakit? Ipakita mo sa akin, ipaliwanag mo kung bakit sila. Naging maayos naman akong servant sa iyo lahat. Inayos ko naman. Pero bakit ito pa at bakit ngayon pa? Ang hirap-hirap. That time na yung gabing yun, kinabukasan,
Friday, Huwebes ng gabi, nanaginip ako. Ang layo ng tatay nila, hindi ko, nakikita ko yung tatay pero malayo. Yung mga anak ko, nakikita ko sila pero tinatawag ko, Kuya Bandre, bakit di mo ako pinakausap? Harapin niyo ako, kausapin niyo ako. Yung puso naman hindi siya tumitingin sa akin. Sabi ko, kailangan ko kayo lumayo. Tumingin yung panganay ko. Lumiti siya. Sabi ko, bakit Lord? Bakit sila lalayo sa akin? Bakit hindi ko sila mahawakan? Ang layo nila sa akin. So, that time, nag-alarm yung cellphone ko. Sabi ko, Lord, yun ba yung sagot? Parang ang hirap intindihin ng sagot kasi yun lang eh. Sabi ko, paano ko iintindihin kaya yung sagot na yun? On that spot, nag-open ako ng cellphone. Ayun yung sagot na may nabasa ko sa post na ang bagay kasi minsan kung alam kasi ng Panginoon ang ikakatama sa buhay mo. Kung yun ay hindi na ikaganda sa buhay mo, aalisin niya talaga yun. Kasi yun na yung nagiging hadlang sa. So, Lord, yun ba yung sagot sa tanong ko sa iyo kagabi? O talaga gusto mo lang talaga ako ng palataya sa iyo nang hindi pa kasi bumababa na. Kaya sabi ko, sige, kung yan ang pagsubok para umanin pa na ng palataya ko sa iyo, tatanggapin ko hanggang unti-unti. Lagi ako nagpe-pray, Lord, masaya na ako, basta nasa mabuti sila, bigyan mo lang ako ng balita, nasa maayos sila ng buhay, walang sakit, walang masaya na ako, basta ako magsiserve ako sa iyo dito sa Riyadh. Hanggang isang beses yung best friend ko siya na yung nagsabi na, sige best, ako na lang gawin mong daan to connect to them, kasi block talaga, wala. Sabi ko, salamat, sabi ko, Lord, kahit kailan pala talaga, hindi ko talaga ako pinabayaan kasi parang iniwas mo lang ako sa time na alam mo, mahihirapan lang ako. Kasi lahat ng oras ko, halos, minsan, mas gugustuhin ko pa ng kumita, yung nag-business pa nga kami. Parang gusto kong magtinda na ako ng magtinda para maibigay ko na maibigay lahat ng gusto nila. Pero yung pala yung parang ginising ako ng Panginoon na huwag kang mag-focus sa ganyang bagay. Andito ako andito ako, akong tulungan mo sa iyo. Lahat ng problema mo, lahat ng pangangailangan mo, kung problemahin ang bukas na darating dahil andito ako, humiling ka lang sa akin. Kaya long time na na-realize ko yun. Halos isang linggo kung nagmilay-milay sa bahay, puros na lang Bible lang ang minsan mga sa YouTube. Dati hindi ko natapos yung Moises, pero natapos ko talaga siya. Sabi ko, ganun ka pala, Lord. Sabi ko, kahit gano'n kami katigas sa'yo, kahit gano'n ka na namin minsan, naiinis kami dahil bakit mo kami nilagay sa ganitong sitwasyon. Pero andyan ka pa rin, bumibigay ka ng way na mabigyan mo kami ng kapatawaran at ipakita mo sa amin yung tamang daan. Kaya sabi ko, ano pa pala yung hahanapin ko? Sabi ko, hindi ko na pala dapat parang problemahin pa ang bukas o kasi andyan ka at ikaw mismo ang gagawa ng daan. Kaya ngayon lagi kong pinapalangin, Lord, mas patatagin mo pa po yung pananampalataya ko sa inyo dahil alam ko sa sarili ko may time, umaabot yung time na nagda-doubt ako pag nagdating ako sa sitwasyon na nahihirapan ako. Sabi ko, paano ko ba sa patatatagin? Kahit na already 4 weeks, lagi ko sinasabi, gusto mo mag-prayer meeting. Gusto mo natin ng prayer meeting. Total, yung boss naman sila, madam, pag nakita na nila ako 1 week, pag nakapaglinis, minsan ganyan, o pag may gawain ako ng Huwebes, sabihin niya sa akin na, Danica, may gawain ka sa Huwebes ha, maglilinis ka ng pistara, o magpupunta tayo dun, magtatambay. Kaya sabi ko, total, free naman ako ng Huwebes. Sabi ko nga kay Kuya, i-remind mo nga ako. Kasi hindi talaga ako nagugulat na lang ako nagpo-post na si Kuya Manny, it's time to prayer meeting. Sabi ko, Huwebes na pala ngayon. Samantalang nakarang araw lang yung sabi gusto ko mag-prayer meeting. Hanggang minsan dito na sa church, pag nag-announce na prayer meeting, sinasabi ni Kuya, hindi ka nag-prayer meeting kahapon. Sabi ko, dito ka pa talaga sa church nagsasabi ng ganyan. Sabi ko, nahihiya ako. Kaya namang kanina, paligo na ako, sabi niya, Oy, Ni, nag-chat si Pasby, buti naman nag-chat si Pasby sa group, susunduin si Bro Sai, sana pasundo ka? Sabi ko,
Lord, sabi ko talagang pinaalala mo na talaga sa group kasi 4 weeks na talagang gusto ko mag-attend. Kaya lagi lang natin tatandaan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi natin siya pwedeng alisin. At kahit siguro may time na mag-doubt tayo, dapat lagi nating i-review na yung doubt na nararamdaman natin hindi sa atin. Simula nung dati na naranasan ko yung pag minsan nalulungkot ako, Lord, nalulungkot ako, pero alam ko naman hindi naman ito sa iyo eh. Pero anong gagawin ko, Lord? Hindi ko maramdaman tong lungkot na to. I rebuke, Lord. Yan na yung pumapasok sa isip ko, mag-walk out ka. Sabi ko, sige, sabi ko, yun naman ng parang kahit pa paano na makaramdam ng lungkot. Kaya, glory to God talaga. Yung kapangyarihan niya talaga, hindi mo talaga masusukat. Sadyang malawak talaga yung kapangyarihan niya. Glory to God. Bibigyan ko lang na nahihilo kasi ako doon sa pinag-record. Alam mo, alam nyo, madalas dapat hindi na dapat natin iniintindi na bakit gano'n. Dapat nilalagay natin yung pananampalataya kagad natin. Mas maganda sometimes na hindi mo na inaalam, bakit nakikita ba ito? No? Immediately put our faith. Bakit ko po nabanggit ko yun? Actually, na-share ko na ito, but let me read again dun sa nangyari po kay David. Yung kay Goliath. Ang sabi niya sa 45, I think it is 1745, sabi niya, Then David said to the Philistines, You come to me with the sword and with the spear and with the javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of armies of Israel, whom you have defiled. Actually, kung titignan mo natin, in reality, may giant talaga sa harap niya. Hindi mo pwede sabihin hindi giant talaga. No, in reality, nakapula armor ito. Nakakahulugan yung pula armor niya, plus yung weapon po niya, talagang matatakot. Kayo ng reality nandito sa harapan niya eh. Also in reality, ikinuwento ng tatlong anak, ng tatlong kapatid ni David, na ito champion ito, maraming pinatay na ito. So ano lahat yung mga facts na dapat maintindihan? Patawag kang David, hindi niya nakita gano'n. Bakit? No, hindi niya nakita hindi niya iniintindi na, ano ba dapat kong gawin? Hindi pa gano'n. At ang maganda pa rito, lagi ko sinasabi, God never told them, kay David personally, sumugod ka kung bahala sa'yo. No. Hindi sinabi ng Diyos yun. Immediately when this guy defied yung pong Diyos ng Israel, sino itong maliit na ito na hinahamak ang Diyos? Ganun kagad ng tingin niya eh. So hindi niya na pinaprocess yung nakikita po niya na reality. But rather, the moment that you put your faith, no, tinagay mo yung pananampalataya mo, then God will transpose you into a different world. Na makikita mo, ito pala makalabang ko ito, napakaliliit lang pala sa harap ng ating pong Panginoon. Yun lang po dapat talaga mangyari. Pananampalataya po natin. Mahirap, makikita po ninyo, pero kung gagamitin mo yung mata natin, o gagamitin mo yung isipan mo, malaki talaga yung giant talaga yun. But David, no, among the Israel, actually all the Jew, yun ang nakita nila. But David, it is completely different. Nakita po niya, ibibigay ka sa akin ng Diyos sapagkat napakaliit mo lang. When you talk about yung pong aking pong greatness ng aking pong Diyos. Dapat ganun ang pananampalataya. Sabi nga po sa Santiago, gusto ko po yung kay Kuya Manny, magalak tayo kapag nakakaranas tayo ng pagsubok. Dahil ang bunga nito ay pagpapala sa ating buhay. Sabi nga, tama ka yun eh. Salamat Lord, may pagsubok mo naman ako. Kasi kung hindi ka susubukin, hindi ka anak ng Lord. At wala kang tagumpay. Oo, kasi ang sinusubok, yung anak ng Lord. Kasi kung hindi ka susubukin, hindi ka anak ng Lord. Sabi nga, bakit ka pa aagawin eh? Kanya ka na. Aagawin ka na dahil nasa Panginoon ka. So, balikan ko lang yung ni Ate Danica. Total, ang kwento natin ngayon ay si Abraham at ang anak niya si Isaac. At ang problema niya patungkol sa very timely talaga. Dinalaman ng Lord dito. God is so good, no? At dun sa sitwasyon na yun, ako naniwala ako, hindi nag-question si Abraham din. No? Bagamat mabigat sa dibdib niya, pero hindi siya nag-question. Kasi pinanghawakan niya yung sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 15. Kung saan ang sabi niya, pinagpapala na naman siya eh. Sabi ni Abraham,
Panginoon, ang dami ko ng pagpapala, wala namang magmamana niyan. Sabi niya, ang magmamana niya, iiwanan ko lang doon sa alipin kong si Eliezer. Sabi niya gano'n. Hindi si Eliezer kahit ng Panginoon. Magmamana lahat ng kayamanan mo, sabi niya, dahil bibigyan kita ng anak at magiging ama ka ng bunga. Yes. Duda pa siya noon, no? Tayo pare-pareho tayo katulad kay Abraham. Nag-umpisa din si Abraham sa maliit na pananampalataya. Pero pinractice niya, isinabuhay niya. Amen. Kaya hanggang lumaki yung pananampalataya niya. Ang sabi na, syempre nakikita ng Lord, parang duda pa ito ha. Di ba? Alam ng Lord eh. Halika. Nag-usap siguro sa loob ng tent. Halika, labas ka dito. Tumingala ka sa langit. Nakikita mo ba yung mga bituin na yan? So ang Lord laging may kaparaanan para i-confirm niya yung pangako niya sa'yo. Medyo nagdududa siya, pakita ko nga yung mga bituin. So sinabi niya, kung kaya mong bilangin kung kaya mong bilangin, ganyan karami ang mga magiging anak mo. At pagkatapos nun, nagkaroon sila ng covenant ng Panginoon, naghandog na si Abraham ng mga hayop. At so on, mahaba na pong istorya. Pero ang makikita natin dito, kapag ang Diyos ang nangako, panghawakan mo. Sinabi niya So ngayon, kahit na hiningi niya yung isang bagay sa'yo, katulad nun, yung anak niya, napaka-importante. Okay, bibigay ko yan. Panghahawakan ko na ako ang magiging ama ng buong lahi. So pinanghawakan ni Abraham yun. Hindi siya nagduda, ginawa niya. Hindi kinuha si Isaac sa kanya. Nadagdagan pa ng maraming mga pagpapala sa buhay niya. So, alam kong mabigat ate, but then, ang panghawakan mo yung sinabi ng Panginoon. I will never leave you, I will never forsake you. Kasama mo siya sa oras ng paghihirap, ang kanyang iwan. God will lift you higher ground, always elevate you. So ngayon, bagamat sa pakiramdam mo, lugmok ka, nasa ground ka, pero panghawakan mo yung sinabi ng Lord, you are a blessing and you become a source of blessing. I will lift you higher and higher. I will elevate you, sabi ng Lord. So, panghawakan po natin yan at tayo manalangin. Distribute mo ng what? Ilan tayo? 6. Tama? 6. Dati po ako kasi leader, kaya pagalito yan. Para tama nga dyan. Wala. Bawal lang madaya kasi mahuhuli tayo sa CCTV. May penalty pag nahuli ka ng dadaya. Matindi pa CCTV natin, si Lord. Diba? Pili na! Pili na, kuha na. Kuya Arnold, kumuha na. Opo. Huwag niyo po kakalimutan ipag-pray ang ating church. Yung mga kailangan ng iglesia. At isama niyo po kayo mag-asal. Sarap kayang basahin ng mga Old Testament. Marami kang matututunan. Tayo mag-close tayo. Ito, tapos na to kuya, no? Sa'yo to? Meron po October 2021. Dapat na. Yan ang pag-iwa. Richard. Wala answer prayer. Answer prayer na dapat natin. Tayo kayo manalangin. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, maraming salamat. Lord, hallelujah. Thank you so much. Pinupuli ka namin, dinasamba, Yes, pinaparangalan. salamat. Sapagkat ikaw ang Diyos namin, noon, ngayon, at magpakailanman. Yes, Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at maging ni Jacob ang Diyos. Yes. Hanggang ngayon, Panginoon, Diyos na sinasamba namin. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nangako, ang Diyos na nagkikip ng promises at tinutupad, Panginoon, ang mga ito. You are indeed a God who is faithful, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat, Panginoon, sa mga kwento sa Biblia. Katulad ng kwento ng aming forefather na si Abraham, kung saan ang pananampalataya niya, Panginoon, ay kamangha-mangha. Turuan mo kami na magkaroon ng katulad ng pananampalataya. Meron siya. Matuto kami panghawakan ng mga salita mo. Matuto kami, Panginoon, nakita yung confidence mo, yung character mo, yung kalwalhatian mo sa bawat buhay namin. Upang sa mga ganitong klaseng pagsubok, Panginoon,
na ibibigay mo sa amin to test our faith, Lord. Lalabas kaming mananagumpay, makita, Panginoon, yung kaluwalhatian mo sa bawat buhay namin. Lord, maraming salamat, Panginoon, that you also teach us to confess our faith, Panginoon, through our mouth, Panginoon, that indeed, Panginoon, ang mga pangako mo ang pagtatayuan namin. Ikaw ang Diyos na lalaban para sa amin. Ikaw ang Diyos na magtatanggol para sa amin. That you are a God who is Jehovah Jireh sa lahat ng aming mga pangangailangan. Indeed, O Lord, you are our Jehovah Nisi, kapayapaan sa kalagitnaan man, Panginoon, ng mga pagsubok, sa lahat ng mga kakulangan sa buhay namin. Indeed, we have the peace of God sapagkat alam namin na hindi mo kami iwanan at hindi mo kami pababayaan. Indeed, O Lord, sa kalagitnaan ng kasakitan, alam namin that we have a God who is Jehovah Rapha, O Lord, Amen. in the name of Jesus. Salamat po, Lord, sa Lord. lahat, Panginoon, ng mga prayer items na nabanggit at mga nabasa, marami pong mga prayer requests patungkol sa kagalingan. We claim, Panginoon, that you are the Jehovah Rapha, Amen. God, our healer. You already healed us, that by your stripes, sabi ko sa Isaiah 53, by your stripes we are healed. I agree. Salamat po. Lord, we plead the blood of Jesus sa pangalan ni Jesus, Panginoon, whatever sicknesses, diseases, infirmities, ang meron man, Panginoon, sa lahat ng mga prayer requests, maging sa kalagitnaan namin sa lahat ng mga kapatiran, diagnosed and undiagnosed, kung hindi pa na-diagnose, Lord, na nag-uumpisa pa lang, Panginoon, we believe we are already healed Amen. in In Jesus' Jesus' name. name. Lord, katulad, Panginoon, ng prayer request din, Panginoon, ni Kuya Jake, patungkol kay Ate Malu. Yes, Lord, hallelujah. we will not believe Yes, O the Lord. report Yes, of O the, God. of Thank the you, Lord. doctor, Oh, but yes, we O Lord. believe We your already report, testify O these things, O Panginoon, Lord. as you already Hallelujah. testified, we Yes, O claim that God. she's healed. In Amen. Jesus' I name. agree, Lord. Lord, kung paano ginawa mo kay Ate Beth, Panginoon, Yes, O remind God. mo kami sa storya ni Ate Beth, Panginoon, na siya may myoma, is scheduled for operation, at siya, Panginoon, ay kukuha na ng ticket papuntang Pilipinas. But then, O Hallelujah. Lord, by our faith, Panginoon, we continue in prayer. Sa susunod na ultrasound niya, yung left na bukol na myoma ay lumipat sa right side, O Lord God. Indeed, kinlaim pa rin namin that operation will not happen. Healing has been given. Lord, sa susunod na kanyang ultrasound, indeed, clear ang kanyang Amen. right in Jesus' Yes. name. Lord, ito ay kiniklaim din namin sa buhay ni Ate Malu in the name of Yes. Jesus. And Lord, pinagpapasalamat din po namin ang lahat ng ginawa mong himala, kagalingan ay pinagkaloob mo na sa bawat kapatiran Salamat po. namin, maging sa mga family members namin in Jesus' name, katulad ng asawa ni Kuya Arnold na si Ate Mai, maraming Salamat po, salamat, Lord. Panginoon, bagamat siya naisugod sa emergency, but then reports declared that Jesus is our Lord in Jesus' name. Lord, maraming salamat at sa lahat pa, Panginoon, ng mga prayer items na hindi namin nabanggit, ikaw na po, Panginoon, ang siyang tumugon sa Yes, O Lord. deepest desire ng aming mga puso. Alam mo, Panginoon, ang pinakamainam at the best na para sa amin. At tinitiwala po namin to sa iyong mapagpalang kamay at alam namin, Panginoon, na tatanggapin naman namin ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ng mayroong pananampalataya. Yes, O Lord. And lastly, Lord, we pray, Panginoon, sa lahat ng mga family members namin na hindi pa tumatanggap sa iyo, Lord God. We Yes, pray O and God. we believe that salvation has come, Panginoon, sa bawat family members namin. Lord, that the strong conviction of the Holy Spirit ang siyang mamuna, Panginoon, upang ma-convict ang kanilang mga puso at sila, Panginoon, ay tumanggap, makakilala sa mga tao, Panginoon, na ilalapit mo sa kanila to share your gospel o sa mga vlog na pinopost namin, sa mga messages na nilalagay namin sa mga group chats namin. Yes, Lord, O God. kasamahan mo ng conviction ng Banal na Espiritu upang, Panginoon, tuloy ang kanilang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas, O God, in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon, sa iglesyang ito na patuloy mong binibigyan ng patnubay. We believe, Panginoon, na ipinatag ang iglesyang ito sa pananampalataya Amen. sa tunay na Diyos, Panginoon. Yes, Kami, Lord. Panginoon, Hallelujah. naglilingkod sapagkat kami nagbibigay ng servisyo sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay Diyos na buhay. Amen. Lord, alam namin na kumikilos ka, ikaw ang gumagawa sa
sa lahat ng prayer items namin, sa lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito, Panginoon, ito po, Panginoon, ang aming pananaligan. At Yes, sa mga yes, tao yes. pa, Panginoon, na ilalapit mo sa iglesyang ito, alam namin, Panginoon, it is the Father, ang siyang nagdodraw, Panginoon, sa mga kaluluwang ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagbibigay ng conviction. Turuan mo nga din po kami na maging evangelist, O God, hindi lang kami matutong mag-invite, kundi mag-alaga din, Panginoon, ng mga kaluluwa dito. Yes, O Lord. Lord, patuloy mong patnubayan, Panginoon, kami mag-asawa, bigyan mo kami ng servanthood heart, O God, yung pagpapakumbaba, humbleness, Panginoon, ang siyang patuloy na maghari sa bawat buhay namin. That the anointing, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. At maraming salamat sa mga gifts, Panginoon, ng Holy Spirit. Nakikita, Panginoon, ng mga member at ng mga bisita na dinadala mo dito kung paano ang iglesia nito ay ginagamit mo sapagkat mayroong mga evidence of the Holy Spirit na nag-work dito. We have the evidence of healing, miracle healing, mga answered prayer, merong mga deliverance, O God, setting free of the captives, Panginoon, ay nakikita sa iglesia nito, God, in Jesus' name. Patuloy mo kami bigyan ng magandang mga messages, kasama, Yes, O Lord. Panginoon, si Kuya Manny, Panginoon, upang mahi po, Panginoon, ang mga kapatiran sa mga messages mo, Lord, higit ka namin makilala, O Lord, in the name of Jesus. Salamat sa grupong ito na pinagkatagpo mo kami sa araw ng Huwebes, O God, upang muli makalapit kami ng harapan sa iyo in the name of Jesus. At alam namin, Panginoon, excited ka na makita, marinig ang mga boses namin sa pananalangin, O God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin mula dito sa araw na ito, Lord. Yes, Lord. Palain mo nga din po sila at kung ano man ang mga prayer request nila, be it unto them according to your will and Amen. purposes. Lord, tinatas namin ang buhay ni Ate Dorothy, kung ano man, Panginoon, ang planuhin mo para sa Yes. babae mong ito, Lord God, ang siyang maghari, O God, Amen. at siyang mapangyari sa kanyang buhay. Lord, we pray, Panginoon, na muli mo siyang ibalik dito sa Yes. bansa Yes. nito. At makasama namin siya, Ganito man Panginoon, sa pagsulungkot sa iyong iglesia, O God, in Jesus' name. Lord, patuloy mong ingatan ang lahat ng mga transport ministers namin. Salamat sa katyagaan, sa pag-ibig, Panginoon, na inilalagay mo sa kanilang mga puso at na nagkakaroon sila ng joy sa paglilingkod sa iyo. Amen. Salamat po, Lord God. Indeed, O God, maraming salamat at pagpalain mo po ang pagkain aming tatanggapin. Maging kalusugan, kalakasan, Panginoon, at kagalingan ng aming mga pisikal na katawan at ang kalakasang iyon na aming makukuha, Panginoon, ay maibalik din namin upang mapaglingkuran ka. Yes, Lord. Lord, salamat sa buhay ni Kuya Edmar, O God, in the name of Jesus. Lord, na ginamit mo sa gabing ito, nadaluyan ng pagpapala ng iyong mga salita. Yes, O God, Lord. patuloy mo siyang patatagin sa lahat ng panahon at patuloy mo siyang pagkalooban ng anointing mo na mag-overflow, Panginoon, at magamit siya sa iglesia itong mightily in the name of Jesus. Hindi lang, Panginoon, sa ganitong exhortation to the highest level, Panginoon, sapagkat itong pagkatawag mo sa amin na kaming lahat ay mag-excel sa paglilingkod sa iyo. Yes, Dito, Lord, maraming salamat. Tanggapin mo po, Panginoon, ang papuri pa sa salamat at pagdakila nitong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.